Mga karawas, good morning po. Ayan, good morning. Kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Ngayong araw po ng Miyerkules, bali May 27. Ayan mga karawas, for today's video, babalikan po natin yung ginawa nating project noon sa Lumina Homes Phase 2. Ayan, bali yung cabinet doon sa pang-ilalim na part, lahat po yun isa plywood yung ginamit natin doon. Ngayon, inanay siya, pero okay naman po yung mga pinto at saka yung drawer. Okay naman, pero yung mismong kaha, kinain po ng anay. Ngayon, napagpasyahan po ni client owner dahil mas gusto niya po talaga yung design na gano'n. Ayaw niya pong gumamit ng PVC board or ayaw niya gumamit ng glass and aluminum. Napagpasyahan niya po na gagawin po natin uli yung dati natin ginawa. Mali, re-retrain po uli natin. Ay mga Karos, project updating po tayo sa mga ibang ongoing project. Tapos kakamustahin din natin yung day 3 excavation natin dun sa New Leaf project. Ayan mga Karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to, ngayong araw na Miyerkules. Enjoy watching po, let's go. Tara. Ayan mga Karos, good morning. Yan, nandito tayo sa Lumina Homes Phase 2. Nandito tayo sa bahay ni Ma'am Tet at saka ni Sir Chito. Yan, magandang araw po sa kanila. Okay, dati nagkaroon po ng rito ng kaso, siguro mga magdadalawang taon, na discovery namin na pinasok ng anay yung banda do sa cabinet. Pero yung ibang part naman na ginawa dito, wala naman pong naging problema. So itong area na to, nagpapunta si client owner ng marunong po talaga sa anay. Yan, tapos kami inalagaan namin yung loob. Ang maintenance po namin siya para sa mga lason nang hindi po kumalat yung anay. Pero dito po nanggaling yan. Yan, nahuli nila yung queen ng mga anay dito. Natanggal po nila yung parang bahay ng anay. So dito nanggaling po yan. Yung bahay naman, trinit naman po talaga natin siya para sa lason sa anay. Pero meron pa rin nakaligtas. Yan, maraming case na pwedeng nag-cause kung paano nakapasok yung anay. Ayan. Yan, bali nandito ako ngayon sa bahay nila client kasi yan, in-estimate po natin kung magkano po yung magagastos. Ayan. So ito po yung bahay, yung loob. Yan, nakasama ko si Mrs. Good morning. Yan, okay naman po yung sa TV console, yung closet, okay naman po lahat. Yan. So ito lang po yung nagkaroon ng damage. Yan, dito banda. Kaya tinanggal po namin lahat ng sa pang ilalim. Ngayon, ang natira rito, yung walang damage, yung mga pinto, yung mga drawer na ginawa, yung wala pong damage lahat yan. Siyempre yung mga mga accessories walang damage. Ngayon, ang natanggal lang yung riser natin dito kasi dapat naka-tiles yan eh. Yung sa parang pinaka-pamoste. Okay, bali ang quotation, yung plano, yung scope of works na gagawin natin dito. Una is yung waterproofing ng pader. So wala naman siya kinalaman, pero syempre dahil ipaparitoke na nga ni client to, idadamay ko na yung waterproofing. Tapos double treatment yung gagawin natin. So yung sa mga kahoy una, tapos kapag inassemble na, treatment ulit. Tapos kapag nakabakla, nakasalpak na rito, i-treatment po uli natin. So ito nga po pala yung finish. So antique finish po yung ginawa natin dito. Bali ang gumali nito or yung gumawa is si Jamil. Yan, si Jamil po. So yan, antique finish. So ganun pa rin po yung finish na gusto ni client. Yan, bali binilang ko na kung ilan yung magagamit dito. Yun nga lang, yung mga accessories na ginamit natin para sa hinges sa drawer guide, yan, papalitan na po natin to ng bago. Yan, babaguhin na po natin to lahat. Pero yung sukat po ng cabinet, kung ano po yung dating inabutan natin dito, yun pa rin po yung kakalabasan niya. Tapos ang mahirap nga lang po dito kasi gusto ni client pati yung loob ng cabinet ay ganyan po yung finish, varnish. So uulitin po natin yung mga unang ginawa natin dito. Malapit na po, parating na rin naman po si client. Yan, gagawin na lang po natin to kapag available na yung karpintero natin. Yung dalawang karpintero natin, feeling ko mababakante na sila bukas eh. Tingnan natin kung magkakasundo kami nila client dito.
At pagka nagkasundo kami, baka paumpisahan ko na po kagad to. Yan. So ito nga po pala yung bahay na ginawa namin. Yan yung cove ceiling, tapos naka PVC ceiling panel and bar counter, tapos yung TNT, yung toilet and bathroom. Yan. Tapos yung finish nito, dalawang klase ng finish wall. May wall paint tayo. Yan. So flat textured lang, tapos naka stucco finish tayo rito. Yan. Yung TV console, oh. Umiilaw pa ba yung mga ilaw, Joy? Ano mga? Sa mga. Yan, si Jamil din po yung gumawa nito. Yan, ganda. Yan, kaya may mga cover yan para hindi masyadong malikabok. Tapos ito yung kwarta. Yan, si Jamil din yung gumawa nung sa pinto. Yung barnis. Yan. Hilig ni ma'am yung ano, yung antique finish. Tapos ito, niretoke na lang po namin to. Yan. So, ito nga po pala isa sa mga naka-line up na project. Bali, naka-line up na sa amin to. Ngayon ko lang po ito blinag. Kasi hindi pa na, kung iba-vlog po ko po kagad to na nakaraan, hindi ko naman po kagad magagawa. So, isa to sa mga naka-line up. Bali, repair. Yan, repair yung tanggap natin dito. Pero gagawa ulit tayo ng panibagong kaha. Tapos, ang ano rito, finishing carpentry, fixtures, materials, installation ng mga accessories, tapos painting. Yan ang trabaho natin dito. Yan, okay na muna tayo rito. Bali, ang susunod natin na pupuntahan is yung project natin sa dito sa phase 2 rin, yung kay Ma'am Del. Tapos update na rin tayo doon sa New Leaf Subdivision, then sa Garden at saka sa Anyana Bel Air West project. Yan, kami nga po pala ni Mrs. yung nag-aalaga nitong bahay. Yan na. Okay na. Nandito naman tayo sa bahay ni Ma'am Del. Ayan na, konting pasilip tayo rito. Bali, update. Ito nga po pala mga buhangin na to, magagamit pa natin para sa installation ng tiles dito sa fence area. Tapos nagpapasalamat nga po pala kami dito sa may-ari dahil una ay syempre nakagamit tayo ng kanilang area. So hindi ho tayo nahirapan para sa stock file. Ayan yung buhangin. Yan, nandiyan pa rin. So lilinisin naman po natin yan kung ano yung inabutan natin noon bago tayo mag-umpisa. So siyang matatapos ng maayos, malinis. Tapos yun nga, nakitap din po tayo sa kanila ng tubig nung bago tayo mag-umpisa. At ayan, maraming salamat. So may usapan po kami doon, yung isang buwan nila binayaran natin, tapos may pasobra pa. Okay, bali dito gumagawa si Bilog, si Master Jojo nasa ano pa yata, nasa Garden at saka sa Anyana. Yan, magandang araw kay Ma'am Del at saka sa mga kasama natin. So hanggang ngayon di ko pa muna to binabaklas, no. Diyan na muna kapag bumalik na lang po si Kuya Richard. So update tayo rito sa finishing carpentry na pinagagawa po ni client sa akin. Ayan, dito pala merong konting hiling si client na lagyan daw namin ng accent to. Ang nakikita ko rito kung ano na lang yung nilagay namin na tiles dito sa harapan ng bahay. Yan dito sa poste. So hindi na ho tayo gagamit ng kung anong ano pa, ibang kulay para hindi ho siya mag technicolor. Para yung isang design niya pag tiningnan, maganda pa rin po sa mata. Okay, finishing carpentry. Ayan, nandito yung ating TV console. So dito, medyo yung distansya niya medyo malapit. Nasa ano na po, nasa 2 metro mahigit lang. Kaya ang sabi ko kay client, huwag na pong gumamit ng medyo malaking TV kasi nakakalula na yan kapag masyadong malaki. Ang unang plano nandun po sana yung TV console. Ngayon pinalipat niya rito at mas gusto niya mas malaki pa. Yan na. So hanggat hindi pa po nagagawa mga karohos, pwede pa po nating i-revise ng konti, di ba? Yan, may plano si client dyan kasi yung ibang mga gawa namin, ibang mga nagiging client, kumukuha rin po dun sa ibang gawa na ginawa namin. Yung iba naman may sarili silang design. Ayan, si Bilog lang po muna dito. Yan, mamaya makakasama niya na si Master Jojo. Ang ginagawa nila rito yung sa may bar counter. So nandito po yung pinakaharap ng bar counter. Ang gagamitin nating detalye ng materialis dito ay WPC sa finishing. Tapos may wine rack siya na 2 layer na may ilaw. Tapos yung ilalim po ng
pinaka-counter natin is may ilaw rin. Tapos may shelves dun sa likod. Ayan na. Tapos dito sa kwarto, so ang kasyang kwarto rito nasa queen size. Tapos may konting space pa rito sa gilid. Makakalakad pa. Itong cabinet na ginawa natin, ayan, floor to ceiling to. Meron po siyang dalawang drawer. Ayan, may dalawang drawer. Tapos pag bukas naman po ng pinto, ito yung disenyo. So ayan, maglalagay kami ng magkabilang hanger rod dito para sa damit. Yan, tapos dito para sa mga pantalon. Tapos may shelves pa kami rito. Tsaka rito. Yan. Yan. Pwede ko na palang bilan ng ano to, log, ng kornisa. Pwede ko nang bilan to. Ayan. Mga 9 pieces na kornisa. Yan, ito yung nasikasan nila. So sa ngayong araw na to, kayang-kaya na po nilang tapusin ni Master Jojo yung finishing carpentry. So tatlong category lang naman yan, bar counter, closet at saka yung TV console. Yung pagdating naman po rito, ay ipapaubayan na natin to kila Master Batang, yung glass and aluminum cabinet. Yung mga screen door, sliding door dito. Yan, papaubayan na po natin yan sa kanila. Yung finishing carpentry natin, tatapos na ito mamaya. Yan, bibilang ko na po siya ng kornisa dun sa loob at saka dito sa may dining area. Yan, para may kabit na. So ito muna yung update. Tapos isang ilaw yung ilalagay pala natin dito. Yung abang natin, log, nandito sa gitna, no? Yan, may abang. Dito ba meron pa? O wala na? Wala na rito, sign up na to. Sa kwarto, apat na pin light. May pin light na ba tayo dyan? Apat. Pero meron ka na dyan, available. Yan, pwede na rin ikabit. Yan na. Medyo yung usog nga lang yata yung isa rito. Sa cabinet. Sa cabinet. Siguro, kaya na siguro ng tatlo lang yan. Dalawa doon, isa rito. Para mas maganda. Tatlo. Tapos dito, meron pa tayong track light. Yan, dito banda. Yan sa header. Ayusin pa po yan. Yan, tapos ang mga hinihintay natin dito, yung installer niyan, yung tiles at saka yan dito sa TNB. Yan, may ilaw rin po yan dito. Hindi na tayo naglagay sa ilalim, medyo maliit lang naman eh. Yan, magkabilang ilaw meron, tapos dito rin meron din dito yan. Alright, yan lang po muna yung update dito sa bahay po ni Ma'am Del. Yan, dito sa Lumina Homes Row House Inner, Phase 2. Okay mga karohos, balik tayo rito sa New Leaf subdivision dito sa 13 Martires. Ayan, good morning nga pala kila client owner. Bali day 3 ngayong umaga, pero hindi naabutin to ng tanghali hanggang maghapon. So tapos na po agad si Kuya Chris dito. Yan, inspection na lang. Okay, ito na nga po pala yung project. Kuya Chris, good morning. Kuha ka metro. Ayan. Siya nga pala mga karos, yung regarding nga pala sa howling o yung hakot pa ng back. Ayan, bali pinapaschedule pala natin kay client. Kamusta rito, kuya? Yes, talagang hindi ko na pinalaliman. Anong nangyari? May septic tank. Mali yung septic nila eh. Dapat nandito banda. Itong gilid nitong septic tank nila nandito. Ayan na, si Kuya Chris na nagsabi na mali daw. Mali talaga yan. Sa bagay, kasi dapat naisip nila na may column dito. Oo. Di ba? Sana lagay. Sa kabila hindi naman ganito, sir. Hindi Ito ganito. lang ang tanging bukod tanging na nakalabas eh. Oo. So may ano naman kami rito, may mga diskarte naman kami rito. So ito may column naman, nakadikit naman sa ano naman, ang tawag dito meter base. Kaya magagawan pa ng paraan. So ito na lang yung pinakakaya niyan, wala nang iba. Pero yung ano, nilaliman mo to according sa plano. Yan talaga, sir, hindi na naabot yung kwan kasi baka ito babagsak naman. Okay, may puting na kasi dyan. Sige, kami nang bahala dyan. Okay, ilan? 70? 70. 70. 10 cm lang naman ako. Dito, naka Okay na yan, sir. Itin na mga ito. 80. Oo. Tapos ito yung pinahabol ko sa'yo. Oo. Dito, ilan tayo? Itin rin, sir. Itin. Sige, pakita natin kuya. Para... Itin, walang daya. Oo, 80. Itin talaga. Yan, 80.
Maganda yan. So pasukat nga ng pagano'n kuya, kung 80 rin. Ayan. Lumagpas pa nga, 90 pa nga. Eh, siyempre eh. Oh, para mas maganda, medyo maluwag, konti. Oh. 80. Yan, 80 doon. Ito, mas malalim na to kasi hindi ko na sinunod. Oh. 90. Oh, mas ma-90 to, ano. Sinagat ko na yan. Ay, ito, 1 metro. Oh. Ito, may konting daya na. Ay, ilan na yan? 100. 100. Eh, ito kuya, parang hindi yata abot ng 100 to. Nandun kasi yun sir oh. Hindi, pa ganito. Check mga kuya. May konti ka pang tatabasin dito. Konti-konti lang naman. Oo. Konti. Yan, babalikan ni kuya. Kasi ito, nung kahapon, yan, malalim na to, no? Nakuha mo na. So, ayun, yun lang. Yun ang, ito, medyo lumuwag pa nga siya rito. Tapos yung mga panambak, nadala niya po rito. Ayun na, babanata na kagad ni Kuya Chris. Uwian na eh, no? Hindi sir, may problema ko sa probinsya. Kailangan ka makabalik. Okay, sige, wag na natin sabihin dito sa vlog kung ano yun. Ayan, tapos na po ito. Yun nga lang, yung sa hakot panambak natin, yun ang kailangan kong maasikaso. Kasi itong mga area na to ay gagamitin nating stock file. So ito dito, gagamitin po natin ng stock file yan, yung mga area na yan. Hindi po pala kami makakapagpa-deliver dito banda. Siguro dyan is yung mga bakal na, yung hollow blocks dito mapapaikutan po siya. Pero ito, dito na ho tayo maglalagay ng buhangin at saka graba. Ayan, at saka dito. So nga pala mga ka-row house, pinauna lang po natin yung pinaka-deployment lang ng hauling. Kumuha po tayo ng isang tao na sanay na sa ganitong gawain para mapadali po, pero hindi pa po kagad natin tong mapipwestuhan. Maghihintay po tayo ng tao na gagawa po rito para po sa ating steelman tsaka sa puting yung mga buhos. Pero yan, nakaano na yan, naka-ready na. Kuya Chris naman, meron pa siyang asikasuhin sa mga dati niyang trabaho. Tapos yung tungkol naman dito, bali sideline lang naman po niya yan. Yan na. So, dinouble check ko na po yung mga excavation dito. Ayan, bali ayan mga karos, bali in-inspect ko na po yung mga ginawa ni Kuya Chris. Ayan, may mga allowance naman siya. So, pabor na po sa atin yan. 'Di ba? Pabor na. Yan, hindi naman po lahat ipapahakot yung lupa kasi magbabalik din po tayo dyan. Ayan, bali, ang bilis lang inasikaso agad ni Kuya Chris. Yan, maghihintay na lang po tayo ng tao rito. So sa ngayon, ganito na muna. Pero gusto ko sana ito ho isa mapahakot. Kasi kapag hindi yan nahakot at nagtag-ulan, marereklamo ko rito. Gawa ng magla-landslide yan, yung putik nyan, mas mahihirapan po tayong tanggalin to. Okay, maya maya ano na rin po kami, malinis naman na. Halos okay na. Yung mga kalat naman at saka gamit is may iwan po rito. Ayan, may iwan po rito. Ayan yung mga gamit. So, babalik na lang po kami rito pag makaluwag-luwag. Unahin lang namin yun sa Anyana. Kapag halos konti na lang yung mga gawain doon, magde-deploy tayo ng tao rito. Ayan. Ayos na tayo rito sa New Leaf ngayong araw po ng Miyerkules mga karohas. Tapos yung mga square bar natin, yan, kinuha ko na rin. Yan, pinull out ko na. Gawa ng ginamit lang naman natin yan, pang staka rito. Yung building permit na tarpaulin, naka-post pa rin, kailangan yan. Ay, inikot naman na po namin yung area. Okay naman na po. Yan. Kaya hindi naman po namin iniwan na madumi itong sa loob. Yan, ito nga po pala yung mga nabaklas. Tapos itong pinagbaklasan na to, magagamit pa natin na pang ano yan, pang istaka o pang ipit. Ayan. Ayos na kuya. Kuya, pwede mo bang ipitan yan dito? Ayun, para pag binuksan mahirapan sila. Alam mo na, yun na lang, bareta. Yan, ipit mo rito sa ilalim. Yan, nilabas na po namin ta yung rock wall insulation. Yan. Salamat kay Kuya Chris. Let's go na Kuya Chris. Binaba mo na to, no? Okay. Yan.
Tapos nag-iwan na lang po kami ng bumbilya rito. Isang bumbilya. Okay na. Yan, kabayaran na tayo. So ito yung tira. Ayan, at saka ito kuya. Okay, yan. Sakto ha? Okay. Okay kuya, maraming salamat ha. Thank you, ingat po kayo. Sige. Ayan. Ito, nandito muna tayo sa bahay. Ayan, break time, manananghalian po muna tayo. Ito, shoutout po kay Raniel Bituin. Yan, God bless po sa inyo. Yan, maraming salamat po sa laging panonood po ng aming vlog. Isa po siyang OFW. Yan, shoutout na rin kay Sir June Silva. Nanonood siya rito sa Facebook din po natin, Alishing Nakira. Yan, shoutout Sir June Silva. God bless. Shoutout na rin kay Mrs. Sonia. Loyal viewers po daw natin since 2025. Yan, happy birthday na rin po ngayong araw po ng May 27. Yan, Mrs. Sonia. Yan, happy birthday, God bless, and mabuhay po kayo hanggang gusto niyo po. Tapos siya nga po pala mga karos, nasa 168,000 subscriber na po tayo. Yan, malapit na po tayong mag 169. Yan, tulungan niyo po ako ngayong taon na mapaabot natin to ng 170. Ayan, subscriber. So sabi ko nga, kung mapapaabot po natin ng 200,000 po ito, yan, mamimigay po tayo ng power tools sa mga regular viewers natin po rito sa Lee and Aki TV Vlog. Ayan. Yung mga karang susunod natin na pupuntahan, mag-update po tayo sa Anyana Bel Air West Project. Mabilis ang update lang doon kasi hindi naman po maingay yung trabaho doon. Holiday nga po pala ngayon mga ka-row house, kaya kailangan hindi po yung gawa doon, hindi po masyadong maingay. Tapos dediretso rin tayo sa Garden Premier Project. Balita ko na walan po ng kuryente doon bago mag alas 11 ng umaga. Yan na. Yan, kayo muna. Tanghalian po muna. Tara. Yan mga ka-row house, nandito naman tayo sa Anyana Bel Air West Project. Magandang araw kila client owner. Yan po. Yan, happy holiday nga po pala. Hindi ko alam yung holiday pero regarding po sa Muslim yun, yung holiday. Ayan. Okay, bali ngayong araw na Miyerkules, syempre pagka may mga holiday, bawal po yung maingay na trabaho rito. Merong ilang subdivision dito sa Anyana na hindi na po pinapayagan ng kapag holiday, wala na po talagang pasok. Pero dito sa Anyana West, ayan, pwede pa kahit papaano, basta hindi lang talaga mag-iingay. Yan, ipinaliwanag ko na kahapon yung mga bagay na pwedeng maging maingay. Syempre number 1 yung tao, pangalawa is yung patugtog, yung music, bawal din po yun, yung radyo. Kung magpapa sound trip man, dapat dito lang talaga sa loob. Okay, good morning sa mga kasama natin. Bali magandang hapon na nga po pala. Ayan, so ito, kahit matigas, sinatsaga ni Kuya Boy. Adobe yan, Kuya Boy Hindi ho ba pondasyon yan? Hindi, no, malali. Adobe. Binaon. Oo. Mga ligaw lang yun eh. Tapos nahaluan ng lupa yung bag. Yun, tigas. Yan dito. Tapos pinabubuhusan na natin yung dalawang column dito. Yan yung kalahati lang ng 2 meters. May CHB laying na yan. Tapos medyo biglang kumonti yung buhangin natin, no? Pero marami pa naman po yan. Yan dun sa hollow blocks, salalay tayo. Yan, 2 metro nga lang po pala yung pinakano nito, yung sukat simula rito sa ground. Yan, 2 metro lang. Yan, sa back extension, ito. Yan, plastering, halos matatapos na. Okay na rin po rito. Yan, bali meron tayong lintel beam dito. Yung pinaka header natin nasa 210 cm. Yan, ito naman isa medyo malaki-laki pa. Abot pa po ito ng mga nasa 140. Yan, 120 to 130 to 140. Yan, kapag ka natapos to, yun yung magiging sukat niya. Pwede pang gawing sliding door, pero ikaklaro natin kay client owner kung bintana lang or swing door, pero mas maganda daw dito talaga sliding door. Yan, ang mga detalye po, bali dito is meron tayong setback na 120 bago maging kwarto. Tapos dito magkakaroon ng pintuan papasok dito sa kwarto. Yan. Tapos ito yung magiging buong pader yan.
na 120 yung setback niya. Bali yung pinakaloob ng TNB sa 120. So dito pagkakasya na yung shower enclosure at saka yung water closet. Yan, pagkakasyahin na po. So ang magiging sukat nito is 165. Pwedeng 75 dun sa area ng water closet and 90 cm naman sa shower area. Kasi ito nga po pala, yung may tubo na yan, poste po yan. Hindi po natin yan pwedeng bakbakin. Kaya magkakaroon po ng partition yung pagitan ng vanity at saka nitong water closet papunta rito sa shower area. Pero maluwag pa rin naman po yung daanan. Yan, itong concrete canopy, yan tatanggalin po yan. Yan, dito po yung tinutukoy natin. Kaya kamusta simento? Ilan na lang? Madami-dami pa, may laban pa. Laban pa yung bukas. Sa susunod na araw. Sobra pa yan hanggang bukas. Sa susunod na araw. Ayan, nag-ano na pala si Kuya Sandy rito. Kaya bibili na namin yung circular. Baka iabot ko na lang bukas. Tapos dito meron pa tayong kukunin na wall dito. Bali ito kasi mababakbak yan, hindi na pababa. So yan ay magiging pagitan. So pagpasok ng pinto, ano po siya, lavatory o yung vanity natin. Tapos ito, pintuan na to, may kukunin pa tayo na 85 cm dito. Yan, tapos itong ilalim magiging pintuan din po yan. Yan, papasok po dun sa kwarto. Yan, ito naman yung update natin dito. Aso, ulit dito ng aso dyan. Paalam kayo kay ma'am, nagpaalam kayo kay ma'am. Nagpaalam kayo. Sige, may aso dyan, ganito kalito. Pagpapalitada si Kuya Richard doon. Nagpaalam po kami kay ma'am. Dati namin tong kliyente, ginawan po namin ng mga grills. May Doberman dyan, ano? Mag-set up muna ako ng gate pass para sa susunod na araw kasi maglilinya ng water line at saka ng floor drain. So babaguhin po namin yung mga linya nito. Kami na po yung gagawa. Itong pinakalinya ng bahay. Yan, hindi naman po maingay yung trabaho natin. Yan, goods naman. Siya nga po pala mga karos, hindi ko nabanggit na nahakot na nga po pala yung panambak dito, isang truck. Yan, hindi naman na po nahirapan yung naghahakot ng panambak gawa ng nakasako na. Tapos itong mga nakasako na to, yan, pwede pa po natin itong maibalik po dun sa mga nabuhusan na puting. Yan, nakasako naman na po yung iba kaya hindi na po mahirap para sa kanila. Hindi na sila magpapala. Bali, yan, itcha lang po nila dun sa dump truck nila. Siya nga pala, ito yung gate pass natin. Bali, blanco na lang po ito. Kung sakaling wala ako at biglang kailanganin ng materyales, yan, si Adonis na po ang bahala. Yan, tsaka may pondo po rito para sa mga materyales. Yan. Don, okay na to Don, dalawa lang. Yung isusulat mo na lang dyan, no? Alam mo na yun. Yung pirmado ko na rin yan. Hindi, dito naman ito sila yung bukas eh. Oo, sige. Bilay ko yung mga titik ito. Sige. Ayun. Yan, okay naman sila rito. May supply rin naman ng tubig. Yan, salamat naman at napagkakasya namin yung mga gawain dito. Siguro dahil pang ilang project na rin naman namin sa Anyana to, kaya alam na namin yung diskarte. Diba? Kagaya ng mga pinademolish natin dyan, pinauna na natin. So yung mga debris na yun, na-pull out na natin. So hindi na tayo magpapalipat-lipat ng gamit para pag may de-demolish tayo ay iiwasan natin. Si Kuya. Ayun. Ayan, dyan na pala magpapalitada si Kuya. Kuya, pakilinis Sige. Si Kuya Richard. Outside wall plastering. Yung graba, magdadagdag pa tayo niyan kasi may slab pa tayo rito. Pero sa ngayon, yan na muna. Pati dito. Siya nga pala, may part dito ng flooring na iiwanan natin na lupa gawa ng gusto nila may gardening. Pero dito, puro konkreto po yan. Hanggang doon sa dulo. Sige. Yeah. Yan, bibili sila na mainom na tubig. So, ito yung update dito sa Anyana Bel Air West Project. Yan, ngayong holiday. Yan, napakatahimik po ng trabaho natin dito. Yan
Yan, tahimik naman pala talaga pag holiday. As in walang maingay. Kasi meron ding ibang mga workers dito eh. Tapos, isa pala sa mga asikasuhin natin yung meter, submeter. Yung submeter nito kasi pinapalagyan na tayo sa admin office. Yan, report ko to, yung una kami nagtrabaho rito pero wala pa po kasi silang sagot. Kaya ito, binalikan kami. Ngayon, maglagay na daw kami ng submeter. Yan na. Pagkatapos namin manggaling sa Anyana, kailangan natin ng bala ng circular. So, consumable materials po to, nasa 500 pesos. Siguro hanggang matapos, umpisa hanggang matapos, kakayanin na po ng isang bala. Yan, gagamitin po natin to pamutol ng coco lumber, plywood para dun sa project. So syempre meron tayong slab dun. Yan, medyo marami-rami rin po yung kahoy na puputulin nito. Tsaka sa finishing carpentry rin. Yan. Tapos mga karos, pumunta naman tayo rito sa JB Electrical Supply. Yan, dito lang po yan sa may Mulawin. Yan, bumili tayo ng submeter. Ito yung presyo niya. Yan na. Susubukan ko pong dumaan uli ng Anyana. Medyo maaga pa naman, alas 4. Yan, meron pa tayong hindi napupuntahan na project update dito sa garden. Tingnan natin kung makakadaan pa po tayo. Bumalik tayo rito. Okay, Sandy. Sa circular. Okay, boy. Kasya ka na dyan, kuya. Kanina, hindi pa. Ito yung submeter. Kaya kung kinakailangan ng wire kay Adonis na lang po. Pero feeling ko hindi na, ano? Hindi na, meron na eh. Ayan na. Dito po natin ilalagay muna. Pansamantala. 3 poste ah. Bubuhusan nyo rin ba yan, kuya? 3? Ay, hindi nakakaabot. Preparasyon lang. Yan na. Una na kami. Balita ko wala daw kuryente sa garden eh. Subukan namin makapunta. Yan, mauna na po tayo sa kanila. Yung way nga pala ng paano sila makakauwi sa motor po. Nakamotor po silang lahat. Maliban lang doon sa mga nakaangkas. Let's go. Habol pa naman. 4:20. Tingnan natin kung